Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging usapin nga sa mundo ng social media ang kaso nga ni Nanay Elving Vergara na mapahanggang ngayon ay pinagdidinig pa rin sa Senado. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang kalabisan ng ginawa ng pamilya Ruiz kay Nanay Elving Vergara na pilit nilang binabaliktad at balawaliin ang kaso nga ni Nanay Elving Vergara at sasabihin mismo sa korte na walang kinalaman ang pamilya Ruiz sa nangyari kay Nanay Elving Vergara. Ngunit ngayon nga ay talagang may lumitaw na mga testigo na magpapatunay na hindi pinapakain si Nanay Elving Vergara at pinapasahod at binubugbog ito sa kanilang pamamahay. Kaya naman wala itong kawala si Franz Ruiz na ito dahil pananagutin ito ng batas. Nagbigay nga ng matinding babala si Senador Jinggoy Estrada at Senador Tolentino dahil nga kung makikita natin talaga mga kaibigan, ang ebidensya ay nasa katawan na ni Nanay Elving Vergara na talagang hindi makakita at talagang basag pa ang bungo at wala ng mga ngipin. Talagang iba nga at pinakita nga nung picture na ito noong 2017 nung siya ay namasukan sa pamilya Ruiz na ito. Ay ibang-iba talaga ang pagkakahawig ngayon dahil hindi makakita at kulang-kulang na ang kanyang pagmumuka. Ang nakakalungkot dito mga kababayan ay ang alam ng mga kapatid ni Elving Vergara ay patay na ito dahil nga hindi nila makontak si Nanay Elving Vergara. Yun pala ay tinatago lamang ng pamilya Ruiz at kinakawawa sa kanilang bahay. Kaya naman dapat kasuhan ang mga pulis na sangkot dito at mga kapitan. Well mga kaibigan, panoorin natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Pinipilit ako na sabi ng mga amo ko, Ate LB, alam mo yan, alam mo yan. Alam mo na yung mga sinasabi sa'yo. Sabi ko, ate, sinungaling ka, totoo lahat ang mga sinasabi ko. Ako kay Kuya Dodong. Sabi ko, baka pati siya nadamay dahil lang sa akin. Sabi ko po bakit po hindi pa tumigil yung amo ko? Kung totoo yung lahat ng mga salaysay ko, dapat umamin na sila. Si J.R. Diminez alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang salaysay. Adusina dito, sugat siya. Sino nagsubsog? Si Fran. Sabi ko, ate, tama na. Kakawan naman si LB eh. Ikaw, damay ka? Yung pong pinipilit ako na sabi ng mga amo ko, Ate LB, alam mo yan, alam mo yan. Alam mo na yung mga sinasabi sa'yo. Sabi ko, ate, sinungaling ka, totoo lahat ang mga sinasabi ko. Kay Kuya Dodong. Sabi ko, baka pati siya nadamay dahil lang sa akin. Sabi ko po bakit po hindi pa tumigil yung amo ko? Kung totoo yung lahat ng mga salaysay ko, dapat umamin na sila para tumigil na sa ganito. Para wala nang mapahamak. Kayo ba'y natatakot din? Opo. Nung dinala po ako dito ng dalawang kapatid, yung nag-aalaga sa akin, iyak pa rin po ako ng iyak. Sabi ko, bakit nag-alis pa tayo doon? Ligtas naman tayo doon. Pero sabi ng mga kapatid ko, sundin na lang natin yung abogado natin kung saan gusto. Sunod na lang po namin. Ang hiling ko lang po, sana tumigil na yung amo ko. Sana bayaran niya yung ginawa sa akin para matahimik na pare-parehas. At sana ito, hinihiling ko, sana bigyan din ako ng magbabantay ng security. Magbantay din sa akin. Opo. Dito, Nanay LV, di ba parang sumalang kayo sa Senate hearing ulit? May parang plano pa daw po ulit na parang another round the Senate hearing. Ano po daw sabi sa inyo? Yung pong pinipilit ako na sabi ng mga amo ko,
Ate LB, alam mo yan, alam mo yan. Alam mo na yung mga pinapasa sa'yo. Sabi ko, ate, sinungaling ka, totoo lahat ang mga sinasabi ko. Lahat ng mga silay-silay ko, totoo yung mga nananakit nyo. Totoo yun, sabi ko gano'n. Hindi po siya nakaimik. Kung sino pong, sana po, Senador Tolentino, sana po bigyan nyo ako ng bagong abogado dahil po ang sabi ng attorney ko, magbibitiw na daw po siya. Dahil? Hindi ko po alam, basta po daw po bibitiw siya. Yun po, hinihiling ko kay Senador Tolentino at kay Jinggoy na bigyan ako ng bagong abogado. Kailan po sinabi sa inyo, Nanay LB, na aalis na or magbibitiw na itong abogado ng nakawala sa kaso? Hindi ko lang po alam, basta po sabi lang po, binanggit lang po ng mga kapatid ko at mga tiyahan ko dito na yun nga daw po ang balita na bibitiw daw yung attorney ko. Ayun nga yun po, hinihiling ko kay Tolentino at kay Senador Jinggoy at kay Tot po na bigyan ako ng bagong abogado. Nanay LV, yung pangamba nyo, sabi nyo takot kayo. Natatakot din kayo para sa mga iba yung samahan pa? Opo, sa mga kapatid ko. Sa mga... Bakit? Ayoko po madamay sila. Like, sana ba as soon as possible mabigyan na kayo ng protection sana? Opo. Sige po. Sobrang takot po nung mga kung anong ginagawa sa akin ng amo ko, ganun din po ang takot po hanggang ngayon. Minsan po daw po nung isang araw may nagpunta dito sa tiyahin ng pamangkin ko. Sabi may nagpapalot daw po. Sabi niya yung kapitbahay namin, yung tiyahin, wala naman po kami load dito. Taga saan po kayo? Taga bayan daw, taga Batangas ng bayan. Sabi ng kapitbahay namin, ba't nakarating sila dito na hindi naman taga dito? So, ang kilala nyo, may mga umiikot na sumusubaybay dito? May mga nagmamatyag sa inyo? Nawala naman po, minsan lang po. Nay, sorry, last na lang, no? Mensahe nyo kay Dodong na, kasi diba, talagang naninindigan siya na magiging witness siya dahil sa mga pananakit sa inyo. Anong mensahe nyo kay Dodong na magsusubang pasalamatan sa kabila ito nangyari? Sasabihin ko, Kuya Dong, salamat at nakaligtas ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sana mag-iingat ka ulit dyan, mag-iingat ka sana. Kuya Dong, ingat ka lang dyan. Maraming salamat po sa kay Isabel Estrada at sa mga tumulong. Maraming salamat po. Sipa, tuktok sa haligi ng CR. May tadjak na nasubsub siya doon sa tuwa namin doon sa Adusina. Dito, sugat siya. Sino nagsubsob? Si Fran. Sabi ko, ate, tama na. Kakawa naman si LB eh. Ikaw, damay ka? Kumbaga mga kaibigan, sinabihan pala siya ng Kumbaga tinakot din siya eh. Tinakot din siya ni itong di umanong amo, tinakot din yung testigo. Kumbaga wag siya, parang sinabihan siya guys na wag siyang makialam, parang sinabihan siyang ganun. 'Di ba? Kasi parang ang dating niyan guys, mga kaibigan, syempre mga kasambahay yan eh. Nakikita nila yung ginagawa nila kay LB. Nakikita nila ang ginagawa kay LB. Siyempre, yung iba, hindi na lang siguro nagsasalita. Di ba? Siyempre, pag nagsalita ka, damay ka, mamaya, kung anong paggawin sa'yo. Parang ganun kasi nangyayari dyan, mga kaibigan. Timines. At wala ata dito. Comsec? Hindi ba natin Yes, Your Honor. to? Kasasabit lang yung kanyang sinumpaan sa laysay. Kung magkakaroon pa tayo ng isang pagdinig, ay dapat makaharap din ito. Si J.R. Dimines alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang sa laysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasusweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong na sa kanyang sinumpaang sa laysay,
Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo pag yung bago matulog siguro o pag may libre kayong oras o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke yan, bibili ng bagong damit, siguro magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang na Kami lang po dalawa ni Kuya Dodong. ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang o kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang, so mga 2021, 2022. Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda. Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko napunta. Pero tumakas siya. Dala-dala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Tiga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang salaysay ni Dodong? Nakatakas na pala ito. Paano mo ito nakontak? Actually, Your Honor, Dudong was interviewed by Mr. Dennis Datu. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Datu gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to the... Pero si Dodong lalaki to. Yes, Okay. yes, Your Honor. But the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpaang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So, itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household. Tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang. Opo. Dahil hindi pinapasweldo. Opo. Hindi ka niyakag. Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din. Hindi po. Hindi kayo nag-usap. Hindi po. Ngayon, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa'yo. Ayan, oh. Ang sinumpaang salaysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po alam... Opo, totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong. Ayo, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o 57. Yung Patrick at JM, tumakas din? Hindi ko lang, yung pong si JM, matagal na po siyang wala doon. Pinapasweldo, hindi pinapasweldo? Nagsusweldo po siya. Si Patrick? Ganon din po. Ewan ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon Itong si Patrick at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Opo. Sinaktan din? Opo. Anong pananakit sa kanila? Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Sinuntok din lalaki pare. JM ba? Babae, lalaki? Babae, lalaki po. Lalaki. Sinaktan din ito. Nino? Sino nanakit? Yung dalawa po, si JM at si Patrick. Hindi nga, sinaktan sila Nino. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang nanakit? Ay, wala po. Hindi po. Ako lang pong Ulitin ko. Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sang-ayon kay JR, Dodong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo.
Maraming salamat po, Senator. I've conferred with the legal officer of the Department of Social Welfare and Development, and according to USECNED, maaari naman pong maimbita provided na ma-accompany Stop muna natin mga kaibigan, no? Magbigay natin ng reaction doon sa pinakahuling ano ni Nanay, no? Nanay LB. Ibig sabihin nun, guys, kaya po siya lang sinasaktan eh. 'Di ba? Parang ganun yung dating eh. Siya lang ang sinasaktan dahil siya lang yung kaya nung amo. Parang ganun yan eh. Kasi yung iba hindi siguro kaya nung amo. Takot siguro yung amo na syempre matanda na si Nanay LB. Kumbaga kayanin lang niya si Nanay LB. Kaya siguro ganun. At hindi po nagsasalita si Nanay LB, guys. Kaya hindi niya pinapasweldo. Parang ganun ang dating dyan. Di ba? Kasi yung iba, tinan mo, si Dodong, ang laki ng sweldo, 8,000. Oh. Pero tumakas. So ibig sabihin, meron talagang problema sa pamilya na yan na dapat ma-address. At dapat bilisan kasi mamaya makatakas yung mga yun ako. Di ba? Baka mamaya hindi na magpakita yan sa hearing. Next week na yung hearing eh. So ngayon pa lang dapat maano na sila, ma-secure na sila. Kasi ma-impluwensya yung pamilya na yan, mga kaibigan. Yan ang sabi ha, yan ang nabalita sa atin. Ma-impluwensya sila. May mga kapit sila ng mga malalaking siguro mga politiko din siguro hawak sa kanila. Ned po. Our legal officer po. Abilido. Parang hindi kayo magkakakilala sa DSWD ha? Sorry po, Senator. na ano lang po ako sa palayo ni USECNED. Ned, babae, lalaki? Lalaki po, Senator. Baka para ikaw na maka-cross-examine ko, ganun katagal mo nakakilala? Ano apelyido niya? For the record. Undersecretary for Legal Affairs. Our Undersecretary for General and Administrative Services and the concurrent legal officer po of the DSWD. I'll submit the complete name po, Mr. Senator. But based nga po doon sa kanyang advice, maaari naman po nating maimbita provided that ma-accompany po yung bata ng kanilang parent or legal guardian and that the child or the children will not be exposed unnecessarily. We could also consider, Mr. Senator, yung definition po kasi ng child based doon sa Republic Act 7160 and Republic Act 1188 na sinasabi ko nga po, yung a child refers to a person below 18 years old of age and a person 18 years of age or older but unable to take care of oneself fully or protect oneself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination. So I think, Mr. Senators, mahalaga rin po na ma-ascertain natin yung pong situation po ng mga bata in defining if these individuals are or should be considered a child or a minor. And likewise, Mr. Senators, we have to consider then yung mga protocols on handling children, especially if may mga gantong inquiries nga po or mga hearings dahil kinakailangan pa rin po nating protektahan at pangalagaan yung kanila pong best interest. Sabi mo doon, Ma'am Lisa, 5 beses daw, pasok ka doon sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung ang grocery po, Your Honor, nila is plywood lang po na pinaka-estante ang pagitan. So kung siya po ay pinagalitan ko or na pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas dahil magkadikit lang po yun, Your Honor. At wala po akong purpose para pumasok po dun sa kusina dahil ako po ay isang customer. Hindi humingi ng tulong sa inyo ang Garcia family na nagsumbong na may ginagawang mali? Si Nanang LB Vergara at kayo ay sumaklolo? Wala pong humihingi ng tulong sa akin. Sino man tao po dun sa tindahan, Your Honor. Meron pala nag-comment dito, guys, no, basahin lang natin itong si Ildefonso Valdez. Sa akin din po, sinasalbahi din po ako ng amo ko po. Talaga? Taga saan ka ba, Ildefonso Valdez? Nasa Pilipinas ka ba or sa ibang bansa? Sir Rafi, hingi po sana kami ng tulong sa iyo. Tama yung sinabi ni Susan Aviles, punta ka dun sa studio ni Sir Rafi.
Oo, puntahan mo. Sa may ano yun eh, sa may Novaliches yun eh. So hindi ako nagkakamali, no? O at agahan mo kasi maraming pila dyan. Edelfonso Valdez, taga saan po kayo? Nasa Pilipinas po tayo? Or sa sa ibang bansa? Antayin po natin yung sagot niya, guys. Kasi kawawa naman. Kumbaga, siguro kasambahay din siguro to or baka meron siyang good afternoon Sir Foodinet, Salome Baksal. Baka hindi lang siya kasambahay, no? Baka siguro meron din siyang amo na malupit din siguro. Meron talagang mga ganung amo no? Hindi mo maiwasan no? Pero dapat sila, no? Dapat fair din yung tingin nila sa tao. Hindi pa siya sumagot, mamaya na lang. Sige, play muna natin to, guys. So pinapabulaanan mo rin na ikaw ay kamag-anak, hindi ka kadugo, hindi ka kalahi. Hindi po, Your Honor. Pero katagal mo nakilala sina Mr. and Mrs. Ruiz? Bali po, Your Honor, nakilala ko po sila nung 2015. Nung ang tindahan pa lang po, Your Honor, ay nasa kalsada pa. Kasalukuyang ginagawa po yung palengke. So nakikita ko po sila. Tapos 2020 po, yun nga po yung time na bumili ako, hindi po kami masyadong, kumbaga hindi kami vibes po ng Ruiz family. Tapos nag-pandemic, busy na po ang kapulisan para sa mga checkpoint. Sa katunayan po, Your Honor, ako po ay nag-iikot sa bayan ng Mamburao, nagbabandilyo regarding po sa COVID, yung health protocol. And tuwing bagyo po, ako rin po ang naaatasan na magbandilyo doon po sa mga coastal area. Ano ibig sabihin? Bandilyo, yung nagpapaalala po sa tao na dapat na lumikas pag Announcer. Yes, Your Honor. So, ako po sa Mamburao ay madalas po ako talagang naririnig na nagbabandilyo po at nag-iikot. Gamit ka megaphone. Yes, Your Honor. Kasama ko po ang mga madalas ko pong kasama Your Honor pagbagyuhan MDR. And pag sa health protocol po, minsan po may mga kasama kami na mga taga-LGU Mamburao. So pag nag-iikot ka, nag-a-announce, lockdown nun malamang-lamang ay, pakipatay na yun sa screen, malamang-lamang ang kaugnayan mo na nag-iikot kasi nagpapatupad ng lockdown, barangay captain? Minsan po kasama namin ang mga kapitan kung saang barangay po nasasakop. Minsan po yung mga barangay tanod po. So pag anong barangay pa itong kina Manang LB? Barangay 7 po, Your Honor. Barangay 7. So pag ikot nyo, nakasama ang kapitan, wala ba nabanggit si kapitan na, Manang, Ma'am Lisa, meron kang pumunta rito na LB na bumalik uli sa amo. Kilala mo ba yun? Hindi nyo napag-usapan yung... Wala po, Your Honor. Pero magkakilala kayo ni Kapitan Patal? Opo, kasi po, Your Honor, isa po ako sa nag-iikot sa 15 barangays. Nagkakandak po ako ng symposium lecture. Kaya lahat po ng kapitan, kilala po ako. Ako rin po ang uma-attend ng BADAC and BPOC meeting monthly. So, hindi nyo napag-usapan? Hindi ba? Klarong si Lespo, no? Hindi talaga makatotohanan yung sinasabi niya. Kasi unang-una mga kaibigan, kalat na po yung balita na yung mga Ruiz guys, ma-impluwensya sa lugar. Ibig sabihin ma-impluwensya, kilalang kilala sa lugar. Ma-impluwensya sa mga authority, ma-impluwensya sa kapitan, ma-impluwensya kung sino man yung mayor doon or mga politiko doon, ma-impluwensya ang pamilyang Ruiz. Kaya itong sinasabi po ni Lespo, itong si Madam Lespo, medyo tagilid. Tagilid talaga siya dito, guys. Kasi nga, ang sinasabi niya, hindi niya kilala yung mga Ruiz. Pero, doon siya bumibili sa tindahan. Posible wala siyang naririnig at konti. Hindi ako maniwala dyan No? Talagang gusto lang nilang lumusot. Kaya ko nga pinapakita to sa inyo mga kaibigan, kaya natin binalikan to. Kasi ito yung mga part guys na hindi talaga natin masyadong nakikita sa hearing, no? Kaya ko pinapakita to sa inyo guys, dahil relevant to doon kay Dodong sa mga testigo sa darating na hearing guys.
Dahil itong si Dodong, mga kaibigan, kahit hindi siya dumalo sa hearing, nagbigay siya ng statement, nagbigay siya ng salaysay, na lahat ng sinasabi ni Dodong ay tugma po sa sinasabi ni Nanay LB against dun sa mga Ruiz. Ngayon, itong sinasabi po ni Madam Lespo, ang layo eh. Napakalayo. Kasi nga, pulis ka eh. Di ba? Anong klase kang pulis? Ibig sabihin, wala ka lang pakialam eh. Probinsya yan. Negros Occidental, probinsya yan. Hindi naman yung singlaki ng Metro Manila. Pag probinsya, karamihan dyan, hindi ko naman sinasabing lahat ha, pero karamihan dyan, kilala mo. Alam na alam mo ang mga galawan. Kasi matagal na sila dyan sa lugar na yan. Kung kilala na ang mga Ruiz sa kanilang mga paninda, ibig sabihin, kilala na sila sa buong lugar na yan. Marami nang nakakakilala sa kanila. Oh, tapos sasabihin mo, ay, hindi ko kilala yan. Ang layo, di ba? Oh. Ngayon, dito sila madidiin, itong mga Ruiz. Dahil ang sinabi po ng Lespo, guys, ano lang siya, suki, parang suki lang siya. Di ba? Pero kahit sabihin natin na suki ka lang, paano naman yung kapitan? Kilalang kilala ka ng kapitan kasi sabi mo eh, kilalang kilala ka ng kapitan. Kilalang kilala ka sa lugar na yan dahil nga, yung sa, basta may minention siya, na kilalang kilala siya, itong pulis na to. Ibig sabihin, kilalang kilala ka ng mga Ruiz. Minsan talaga hindi sila nagkakaano eh, no? Lumulusot sila pero nalalaglag din. Ibig sabihin, yadba na naman yan. Yadba. Yadba. Magkanong yadba? Down. Grabe, ang yaman siguro talaga itong pamilya na to kasi lahat binayaran eh. Police, binayaran. Kapitan, binayaran. Yung mga nasa paligid, binayasan. No? Dami pala talagang pera. Sa barangay nga, magkakilala mga tao, pati mga ugali nila. O nga, kasi ang kapitan guys, yun yung pinakaunang-unang marites sa lugar nyo. Ang kapitan. Di ba? Siya ang pinakaunang marites eh. Unang-una siya makakaalam eh. Siyempre, kapitan siya. Kaya nga, siya yung pinakaano dun eh. Siya yung nilalapitan ng mga tao. Sasabihin kay, kapitan, si ano. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ka kilala. Ay, hindi ko kilala yan. Alam ko may tindahan sila. We. Diba? Nakakasar yung mga ganong yung mga ganong dahilan, guys. Yung mga reason out na, ay sir, hindi ko kilala yung mga yan, sir. Hindi daw kilala. Tapos, kilala naman pala sa lugar. Oy, partner! Mega love shout out sa lahat ng mga viewers. Ay, andyan pala si partner, oh. Sa barangay, sabi na, ang dami ng talagang mga pulis na sinungaling hindi na ginagampanan ng kanilang tungkulin na protektahan ng taong bayan. Oo nga eh, ang pinoprotektahan ngayon ng karamihan guys, hindi ko naman nila lahat ha, once again ha, hindi po natin nila lahat ng mga lespo. Meron pa naman mga lespo dyan ng mga mabait. Ang pinoprotektahan po ng mga lespo ngayon, yung may mga pera. Kasi doon sila kumikita eh. Pasintabi na po ha, pero yan ang real talk. Reality yan, reality. Gloria Calayon, sa probinsya pag may balita, kalat yan at mga tao doon. Kaya nga eh, ako taga-probinsya ako eh. Ang liit lang ng lugar namin. Pag may nag-ano doon, alam na kaagad lang lahat ng kapitbahay eh. Di ba? Kahit dito sa Maynila guys, di ba? Yung mga, yung mga silingan, mga kapitbahay, no? Alam ng mga kapitbahay mo kung anong pinaggagawa mo eh. Diba? Ang daming marites eh. Tapos, mag-listen out ka, ay hindi ko kilala yung mga yan. Bumibili lang ako dyan. We. Ito talagang si Madam Lespo. Gusto pang lumusot. Sabihin mo na lang kasi kung magkano. So mga kaibigan, abangan po natin sa susunod na hearing yan. Ako, grabe. Sa susunod na hearing guys, talaga magkakalaglagan na. Di ba? Magkakalaglagan na mga kaibigan. Hello madam!
Abeles, ayan, sabi po ni partner, oh. May kalab shout out, Ma'am Nanet, we love you channel po with Sir Foodie. Ayan. Kapitbahay. Hindi pala kapitbahay, kabitbahay pala. Sinabi ko ng week. Jan Spea, good day Sir Foodie. Og sa Tanmao, good sir, imposible na di kilala. Kaya nga, imposible hindi kilala eh. Mga silingan ba? Hindi ako maniwala dun eh. Di ba? Yung suki, okay, sige, suki ka. Lahat naman talaga suki eh. Ako nga, dumaan ka lang sa palengke, hindi ka naman kilala. Sabi, suki, andito ka nga suki, bili ka dito. Hindi ka naman suki. Di ba? Pero tawag sa'yo suki. Oh. Pero, iba din yung kilala ka talaga. Di ba? Yung pagdating mo pa lang, alam na kaagad na ikaw yun eh. Kasi kilala ka na sa lugar mo. Tapos, negosyante ka pa. Oh. Kasi yung paninda mo, maraming bumibili sa tindahan mo dahil mura nga daw. O di ibig sabihin, kilala ang mga Ruiz. Ma-impluwensya nga eh. Usapan ni Kapitan yung tungkol sa kaso ni Manang LB. Hindi po, Your Honor. Nakita ko lang po siya nung sa TV na. Sa TV. Ito na. Narinig yung sinabi ng polis. Tinanong kasi siya ni Senator Tolentino eh. So nabalitaan mo yung nangyari kay Aling LB. Sabi niya, hindi po Your Honor. Hindi po Your Honor. Nakita ko na lang po sa TV. Imposibleng hindi niya alam, no? Yung nga nagwawalis eh. Yung nagwawalis, di ba? Yung may pinakita ko sa inyo kanina sa balita, nagwawalis. Ano pa pangalan na? Si Elizabeth ba yun? Alias lang pala, alias. Di ba nagwawalis sa labas? Nakita niya si LB? Oh, alam nga niya yung nagwawalis eh. Yung pa kayong pulis siya, hindi niya alam, tapos sasabihin niya, nakita na lang daw niya, o nalaman na lang daw niya yung nangyari kay LB sa TV. Samantalang bumibili siya dun sa tindahan na yun. Ay, naku, Diyos ko. Diyos Miramar. Tiway ng marami sa mga support nyo, makakaasa po kayo na magbibigay lagi ng totoong tapat na pamamalita para sa inyo. Ayan, si partner po, nagsalita na. Ay, mga Lara Channel, ayan, mga Suzuki Vlog. Andito pala sila, oh. Ma'am Nanet, yes po, support kami sa channel ninyo ni Sir Foodie. Maraming salamat, Susan Aveles. Ayan, sinabi ko po ng week. Doble sahod pa ng mga lespos na yan, tapos walang ginagawang tama. Lahat suki ng tawag. Oo nga eh, doblado ang sahod ngayon ng mga police guys. Tinaasan yung sahod nila. Ito na yung Ito na pong huli. Itong pagkakakilala nyo sa pamilya Ruiz, dahil may tindahan dati sa labas nung ginagawa kanya yung pamilihang bayan, yung huling sinasabi ni LB ay 2020. Kayo po ba ay maituturing na kung hindi kayo kamag-anak, ibigan? Hindi po, Your Honor. As in, ang relasyon lang po namin sa kanila is customer po nila ako. Suki. Suki. Yes, Your Honor. So suki, alam mo suki, ano talaga yan? Nagsisigawan pa yan. Alam mo sa Divisoria, pag pumunta ka, kahit di ka suki ang tawag sa'yo eh. Suki, dito ka na, parinig ka na. Di ba? So suki ka, ang trato sa'yo. Yes, Your Honor. Marami po talagang namimili doon sa tindahan ng mga Ruiz dahil mura po ang paninda nila. So suki ka, nakaka-discount ka rin siguro. Hindi naman po, Your Honor. Marami namimili doon kasi nga mura. Ibig sabihin, kilala nga. Kilala sila doon sa lugar na yun. Ano po yung presyo nila sa iba, presyo rin po sa akin. So, lahat yon pinapabulaanan mo. Alam nyo sa hearing na ito, patas tayo, pinasalita natin lahat. Ngayon naman po, ay ating tatanungin, hindi na natin matatanong ito si J.R. Dimines. At wala ata... Sabi ni partner, bakit kaya ang yaman niya? Ano yan, nagdinegosyo ng shabuyas, partner? Ang negosyo kasi, partner, shabuyas. Hoy, shabuyas, ibig sabihin, shabuyas ha, yung niluluto ha, yung hinihiwa. Baka akala nyo, anong ibig sabihin ng shabuyas ha? Baka ma-misinterpret nyo ako, guys ha? Oo, tama, kahit di siya lumabas sa kapitan, si kapitan, nakakarating pa rin sa kanya. Oo, kapitan eh, kaya nga kapitan eh.
Sa TV niya na nakita tapos lumabas siya na siya sa TV. Sabi naman ni Agnes Miranda, sa TV niya nakita tapos lumabas siya sa TV. Nakakatawa talaga si Lespoy, no? Hindi daw niya nakita, guys. Hindi daw niya nalaman yung nangyari kay LB. Sa TV na lang daw niya nakita. Eh siya din, nakita din siya sa TV. Lumabas na si TV kasi in-interview na siya eh. Ay, naku, si police talaga pasaway. Discount ka sa karne ng baboy. Dito, Comsec, hindi ba natin Yes, Your Honor. tinatawag to? Ha? Kasasabit lang yung kanyang sinumpaan sa laysay. Kung magkakaroon pa tayo ng isang pagdinig, ay dapat makakaharap din ito si J.R. Diminez alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaan sa laysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba 8,000, ito, no? Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasosweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong nasa kanyang sinumpang sa laysay, 8,000. Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo. Pag yung bago matulog siguro, o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke, bibili ng bagong damit, siguro magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang? Kami lang po dalawa ni Kuya Dodong. Ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang? O kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang. So mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda? Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi na niya matandaan. Hindi mo na matandaan? Hindi ko napunta. Pero tumakas siya. Dala-dala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Tiga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpang sa laysay ni Dodong? Eh, nakatakas na pala ito. Paano mo ito nakontak? Actually, Your Honor, Dodong was interviewed by Mr. Dennis Datu. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Datu gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to Pero si Dodong lalaki ito. Yes, Okay. yes, Your Honor. But the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So, itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household. Tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang. Opo. Dahil hindi pinapasweldo. Opo. Hindi ka niyakag. Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din. Hindi po. Hindi kayo nag-usap. Hindi po. Ngayon, O yan po si guys yan po si Attorney Gambol. Yan po yung yan po yung umatras. Si Bokal, yan siya. usap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa iyo. Ayan oh. Ang sinumpaang salaysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit
panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po alam... Opo, totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong. Ayo, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o 57. Yung Patrick at JM, tumakas din? Hindi ko lang, yung po si JM, matagal na po siyang wala doon. Pinapasweldo? Hindi pinapasweldo? Nagsusweldo po siya. Si Patrick? Ganon din po. Ewan ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon Itong din si Patrick at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Opo. Sinaktan din? Opo. Anong pananakit sa kanila? Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Sinuntok din, lalaki pare. JM ba, babae, lalaki? Babae, lalaki po. Lalaki, sinaktan din ito. Nino? Sino Yung- nanakit? Yung dalawa po, si JM at si Patrick. Hindi nga, sinaktan sila Nino. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang nanakit? Ay, wala po. Hindi po. Ako lang pong Ulitin ko. Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sang-ayon kay JR. Gitodong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo. Ayun, klaro. Well, mga kaibigan, dito natin makikita kung gaano nga ba talaga karumal-dumal ang sinapit ni Nanay LV Vergara sa kamay ng pamilya Ruiz na ito. Kaya naman pati ang mga pulis at kapitan ay dapat isama sa kulungan. Dapat hindi sila palagpasin dahil ang mga kanilang ginagawa ay talagang paninira nga ito kay Nanay LV Vergara at ginamit pa nga ng pamilya Ruiz ang mga lespo para takutin si Nanay LV Vergara.